Happy birthday, Althea! My son has a special surprise for you tonight. Siguradong hinding-hindi mo malilimutan ang gabing ito. Iyon ang nakangiting bati sa akin ni Doña Victoria, ang ina ni Lucian, habang hawak ang isang baso ng mamahaling wine. Suot ko ang aking pinakamagandang gown, isang baby pink silk na tila ba ginawa para sa isang prinsesa. Ang akala ko, ang sorpresa ay ang pag-amin ni Lucian sa harap ng lahat. Ang akala ko ang matamis na tingin niya sa akin itong mga nakaraang linggo ay tanda ng isang seryosong sumpaan. Pero ang lahat ng yon ay gumuho sa isang iglap. Hindi mo ba naintindihan, Althea? You are just a child. Isang batang nakikisawsaw sa mundo na hindi mo naman kabilang. Did you really think I could love someone like you? Someone so ordinary? Nakakasuka ang pagiging desperada mo. Ang boses ni Lucian ay hindi ang malambing na boses na naririnig ko sa tuwing tinutulungan niya ako sa aking mga aralin. Ito ay matalim, malamig at punong-puno ng pangungutya. Nakatayo kami sa gitna ng engrandeng garden ng mga Del Fierro sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa harap ng 12-dosenang mga mata ng matataas na tao sa lipunan. Nanigas ang buong katawan ko. Parang binuhusan ng nagyelong tubig ang aking pagkatao. Ang munting kahon na hawak ko na naglalaman ng isang relos na pinag-ipunan ko ng 3 taon para iregalo sa kanya ay tila naging kasing bigat ng isang toneladang bakal. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung bakit. Bakit niya ako hinaya ang umasa? Bakit niya ako laging hinahatid pa uwi? Bakit niya ako binibigyan ng mga rosas kung sa huli ay itatapon niya rin pala ako sa putikan? Pero walang salitang lumabas sa bibig ko. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na pintig ng sarili kong puso na unti-unting nadudurog. Nakita ko ang mapanuyang ngiti ni Doña Victoria sa malayo. Doon ko naintindihan. Ang sorpresa na sinasabi niya ay ang mismong pagkapahiya ko sa harap ng lahat. Pinanood nila akong malunod sa sarili kong luha habang ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Akala mo ba dahil magkaibigan ang kuya mo at si Lucian ay magiging kapantay ka na namin? Dagdag pa ni Lucian habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Look at yourself, Althea. You're just a charity case. Pinapakialaman lang kita dahil naawa ako kay Mateo. Huwag mong bigyan ng malisya ang bawat galaw ko. Bawat salita niya ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa aking mukha. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang pisikal na sugat. Ang taong itinuring kong bayani, ang taong minahal ko simula nung bata pa ako ay siya palang kikitil sa huling piraso ng aking dignidad. Bakit, Lucian? Bakit kailangang sa harap pa ng maraming tao? Bakit kailangang ngayong gabi na kaarawan ko? Huminga ako ng malalim. Pilit na pinipigilan ang paghagulgol. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod, pero tumayo ako ng tuwid. Hindi ako pwedeng bumagsak dito. Hindi sa harap ng mga taong gustong makita ang aking pagkatalo. Althea, halika na rito, magsisimula na ang toast. Sigaw ng isang pinsan ni Lucian mula sa loob ng mansyon. Hindi alam ang karahasang nagaganap sa garden. Lucian, talian mo riyan? Inaantay ka na ng mami mo para sa announcement niya ni Samantha? Ang huling pangungusap na iyon ang naging mitsa ng huling pagsabog sa loob ko. Samantha, ang anak ng isang senador, ang babaeng palaging ipinaparada ni Doña Victoria bilang perpektong asawa para kay Lucian. Announcement! Bulong ko, ang boses ko ay halos hindi na marinig dahil sa panginginig. Yes, Althea, my engagement to Samantha. Malamig na sagot ni Lucian. Walang kahit isang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Kaya pakiusap, umuwi ka na. You're ruining the mood of the party. Ruining the mood. Ako pa ang nakakasira ng mood sa sarili kong kaarawan na ginanap nila sa kanilang bahay bilang regalo. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking pisngi, pero agad ko itong pinahid. Hindi ko nahahayaang makita pa nila ang kahinaan ko. Tiningnan ko si Lucian diretso sa kanyang mga mata. Sa sandaling yon, ang pag-ibig na iningatan ko ng maraming taon ay dahan-dahang napalitan ng isang matinding determinasyon. Salamat, Lucian. Sabi ko, ang boses ko ay biglang naging kalmado pero puno ng talim. Salamat sa pagpapakita sa akin kung sino ka talaga.
Salamat sa pagpapaalala sa akin na sa mundong ito, ang tanging pwedeng magpahalaga sa akin ay ang sarili ko. Inilabas ko ang munting kahon ng relos mula sa aking bulsa. Sa harap niya, dahan-dahan ko itong binitawan. Hindi ko ito inabot. Hinayaan ko lang itong mahulog sa madamang lupa. Althea, anong ginagawa mo? Tanong niya tila nagulat sa biglaang pagbabago ng aking aura. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, kinuha ko ang suot kong kwintas, ang kwintas na ibinigay niya sa akin nung nakaraang Pasko, na sinabi niyang simbolo ng aming pagkakaibigan. Sa isang mabilis na galaw, nilagot ko ang kadena nito. Ang tunog ng pagkaputol ng ginto ay tila musika sa aking pandinig. Keep it, sabi ko, sabay. Hagis ng kwintas sa paanan niya. Hindi ko kailangan ng kahit anong basura mula sa inyo. How dare you! Magsasalita pa sana siya, pero tinalikuran ko na siya. Naglakad ako papalayo, hindi lumingon kahit isang beses. Rinig ko ang tawag ng aking Kuya Mateo, sa malayo ang pagtataka sa kanyang boses nang makita akong naglalakad palabas ng gate. Pero hindi ako huminto. Lumabas ako ng mansyon, hindi alintana ang ulan na biglang bumuhos mula sa madilim na langit. Basang-basa ang aking gown, mabigat ang bawat hakbang, pero mas mabigat ang pasya na nabuo sa aking isipan. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nag-dial ng isang numero. Isang numrong matagal ko nang iniiwasan dahil ayaw kong mawalay sa pamilya ko, lalo na kay Lucian. Hello, tita. I'm taking the offer. Sabi ko sa kabilang linya habang humahagulgul na sa gitna ng kalsada. Please get me out of here. Ayoko na sa Pilipinas. I wanna go to London. Ngayon na. Ngayong gabi na. Ito ang magiging huling gabi na iiyak ako dahil sa isang lalaki. Ito ang magiging huling gabi na magiging isang bata ako sa paningin nila. Pagbalik ko, sisiguraduhin kong hindi na nila ako kakayaning tingnan ng pababa. Tandaan mo ang gabing ito, Lucian Del Fiero, dahil ito ang huling gabi na ang pangalan mo ay may kapangyarihan sa puso ko. 3 taon. 3 taon na ang lumipas mula ng huling beses kong malanghap ang malagkit at mainit na hangin ng Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang basang sisiw na babaeng humahagulgol sa gitna ng ulan habang bitbit ang nadurog na puso. Wala na ang baby pink na gown, wala na ang pang-ingginig ng mga kamay, habang dahan-dahan akong bumababa mula sa business class ng eroplano. Ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat ng aking designer heels sa sahig ng airport. Bawat hakbang ko ay may kasamang awtoridad. Nakasuot ako ng isang itim na power suit na tila ba isang baluti na nagtatago sa anumang bakas ng kahinaan na natitira sa aking pagkatao. Sa likod ng aking mamahaling shades, tinitingnan ko ang palikid ng may malamig na paningin. Welcome back, Miss Althea. Bati sa akin ni Sofia, ang aking executive assistant na nauna nang dumating sa Pilipinas para ihanda ang lahat. The car is waiting outside. Nakahanda na rin ang penthouse mo sa Makati. Tumango lang ako. The schedule, Sofia. I don't want to waste any second, sabi ko sa kanya. Ang boses ko ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ito ay boses ng isang babaeng sanay na mag-utos at sundin. The board meeting for the acquisition is set for tomorrow, ma'am. Ang Del Fiero Group ay desperado na. Sabi ng mga insider, kahit anong kondisyon ay papatulan nila basta makuha lang ang investment mula sa V Global. Paliwanag ni Sofia, habang naglalakad kami palabas ng terminal. Napahinto ako sandali nang marinig ang pangalang yon. Del Fiero. Ang pangalang dati ay nagbibigay sa akin ng liga. Pero ngayon ay nagdudulot na lamang ng isang tuyot na ngiti sa aking mga labi. Parang isang laro ng tadhana ang pamilyang nagtapon sa akin. Dahil sa tingin nila ay wala akong silbi na yon ay nakaluhod sa harap ng korporasyong pinamumunuan ko. Sumakay ako sa likod ng itim na Mercedes-Benz. Habang bumabaybay kami sa kalsada ng Maynila, nakita ko ang isang malaking billboard sa gilid ng highway. Larawan yon ni Lucian. Mukhang pagod siya, kahit papilit na itinatago ng Photoshop ang mga itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang caption ay tungkol sa The Future of Del Fiero Group. Natawa ako ng bahagya, isang tawa na walang halong saya. Future. They don't have a future unless I give them one.
Ma'am, may balita rin na nagkaroon ng gulo sa pagitan ng pamilya Del Fiero at ng mga investor nila noong nakaraang buwan. Mula nang hindi matuloy ang kasal ni Lucian, kay Samantha binawi ng pamilya ng babae ang lahat ng suporta. They are bleeding, Miss Althea. Malapit na silang maubusan ng hininga. Dagdag pa ni Sofia. Binuksan ko ang aking tablet at tiningnan ang mga financial reports ng Del Fiero Group. Pula ang lahat. Bagsak ang stocks, baon sa utang, at ang mga ari-ari nila ay isa-isang naisasanla. Naalala ko ang sinabi ni Lucian noon na isa lamang akong ordinary at charity case. Ngayon, sino sa amin ang mukhang nangangailangan ng charity? Sofia, padalhan mo ng formal na liham ang kanilang opisina. Sabihin mo ang CEO ng V Global ay personal na dadalo sa meeting bukas. I want to see their faces when they realize who they are dealing with, utos ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Yes, ma'am. Should I include your name? No, mabilis kong sagot. Let them call me the investor for now. I want the surprise to be unforgettable. Just like what they did to me 3 years ago. Pagdating ko sa penthouse, sinalubong ako ng katahimikan. Huminga ako ng malalim at lumapit sa salamin. Tiningnan ko ang aking refleksyon. Ang Althea na nakikita ko ngayon ay malayo na sa Althea na iniwan ko rito. Ang buhok ko ay maayos na nakastyle. Ang balat ko ay makinang. At ang mga mata ko? Ang mga mata ko ay wala ng luha. Pinalitan na ito ng apoy ng determinasyon. Kinuha ko ang isang luma at kupas na litrato mula sa aking pitaka. Litrato namin yon ni Lucian noong mga bata pa kami, bago pamalason ng pera at kapangyarihan ng lahat. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ko ang lighter sa ibabaw ng lamesa at sinilaban ang sulok ng papel. Pinanood ko ang apoy habang unti-unting nilalamon ang mukha ni Lucian sa litrato hanggang sa maging abo na lamang ito. Walang pagsisisi, walang sakit. Ang tanging nararamdaman ko ay ang paghanda para sa bukas. Ang hiyang ibinigay nila sa akin noon ay ibabalik ko ng 10 beses. Ito ang utang na loob na hindi ko kailanman nakalimutan at bukas sisiguraduhin kong babayaran nila ito ng buo. Bukas, Lucian, bukas malalaman mo kung ano ang pakiramdam na magmakaawa sa taong minsan mong tinapaktapakan. Ang boardroom ng Del Fiero Group ay balot ng tensyon. Amoy kape at lumang papel, pero mas nanging babaw ang amoy ng takot. Nakaupo si Lucian sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang kurbata ay medyo maluwag at ang mga mata ay nakapikit ng mariin. Sa tabi niya si Doña Victoria ay hindi mapakalipanayang ayos sa kanyang perlas na kwintas, na tila ba yon ang magliligtas sa kanila sa paglubog. Where is she? Sabi ng secretary. Nasa lobby na ang representative ng V Global. 10 minuto na ang nakakalipas. Reklamo ni Doña Victoria ang boses ay mataas at puno ng pagkairita. We don't have all day. Kailangan natin mapirmahan ang deal na ito bago mag-close ang bangko. Mom, please. Calm down. Mahinang sabi ni Lucian. Baka sa boses niya ang pagod. Ang 3 taon ay hindi naging mabait sa kanya. Ang dati niyang makinis na mukha ay meron ng mga guhit ng stress. Eksaktong pantapos ng kanyang salita, bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Ang unang pumasok ay si Sofia, dala ang isang makitid na briefcase. Tumayo ang lahat ng board members bilang paggalang. At pagkatapos pumasok ang isang babaeng nagpatahimik sa buong silid. Ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila ba isang metro na bumibilang ng bawat segundo ng kanilang pagkatalo. Suot niya ang isang cream-colored suit, ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay diretsyo at walang emosyon. Nabitawan ni Lucia ang hawak niyang mamahaling ballpen. Ang tunog ng pagbagsak nito sa mesa ay umalingaw-ngaw pero walang nakapansin. Ang lahat ay nakatingin sa babaeng nasa harap nila. Althea? Ang pabulong na tawag ni Lucian. Tila ba nakakita siya ng multo? Ang kanyang mga labi ay nangatog at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Hindi ko siya sinagot. Lumakad ako patungo sa kabilang dulo ng mesa katapat ni Lucian. Inilapag ko ang aking designer bag at dahan-dahang naupo. Tumingin ako kay Sofia na agad namang naglatag ng mga papeles sa harap ko. Good morning, everyone.
I am Althea Villarreal, the CEO of V Global. Ang boses ko ay kasing lamig ng aircon sa silid. I believe we are here to discuss the possible acquisition of Del Fierro Group. Althea, ikaw? Singap ni Doña Victoria. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Hindi maaari. This is a joke, right? How did you... Tiningnan ko siya ng diretsyo. Isang tingin na punong-puno ng awtoridad. Mrs. Del Fierro, I suggest we keep this professional. We are not here to reminisce about the past. We are here to talk about your debt. Althea, sandali lang. Tumayo si Lucian. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Tila ba gusto niyang lumapit sa akin, pero hindi niya magawa. Isang malaking sorpresa ito. I didn't know you were the one behind V Global. Look, about what happened. Mr. Del Fierro, putol ko sa kanya. Let's be professional. Your company is on the verge of bankruptcy. Based on our audit, you only have 3 months left before you lose everything. My time is very expensive, so if you're going to use it for personal explanations, I might as well leave now. Napatulala si Lucian. Ang sakit at gulat sa kanyang mga mata ay kitang-kita ko, pero hindi ako natinag. Wala na ang Althea na iiyak kapag tinaasan niya ng boses. Wala na ang Althea na hihingi ng tawad kahit wala siyang kasalanan. Alright, lunok ni Lucian dahan-dahang naupo muli. Let's talk business. What are your terms? Ngumiti ako ng tipid isang ngiting walang init. Simple lang. I want 60% of the company's shares. I want full control of the board. At higit sa lahat, tumigil ako sandali at tumingin kay Doña Victoria na ngayon ay nanginginig na sa galit at hiya. I want Mrs. Victoria Del Fierro to step down as the chairperson of the foundation, effective immediately. Ano? You can't do that. Foundation yun ng pamilya namin. Sigaw ni Doña Victoria habang hinahampas ang mesa. It's my terms or you can watch your family's legacy turn into ashes by the end of the week. Malamig kong sagot. Tumingin ako kay Lucian. So, Mr. Del Fierro, is your mother's pride more important than the survival of your employees and your family name? Tumingin si Lucian sa kanyang ina pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumam o tila nagtatanong kung bakit ko ito ginagawa. Althea, please, don't do this to us. Pabulong niyang sabi. I'm not doing this to you, Lucian. Sabi ko habang tumatayo at kinukuha ang aking bag. You did this to yourselves. 3 taon na ang nakakalipas. You have 24 hours to decide. Sophia, let's go. Lumakad ako, palabas ng boardroom nang hindi lumilingon. Pero bago ko tuluyang maisara ang pinto, narinig ko ang mahinang boses ni Lucian na tila ba isang luhang hindi natuloy. You've changed, Althea. Huminto ako sandali, hindi humarap sa kanya. You taught me how to, Lucian. You taught me well. Nakaupo ako sa aking leather chair na kaharap sa malaking glass wall ng aking opisina na tanaw ang buong syudad ng Makati. Sa mesa ko isang tasa ng mainit na tsaa ang dahan-dahang nawawalan ng aso. Ma'am, nasa lobby pa rin po si Doña Victoria. 5 oras na siyang naghihintay. Ulat ni Sofia sa pamamagitan ng intercom. Tinatanong niya kung kailan niyo siya tatanggapin. Mukhang pagod na po siya. Napang-iti ako ng mapait. 5 oras. Paghintayin mo pa siya, Sofia. Bigyan mo siya ng tubig pero sabihin mo busy pa ako sa isang international call. Utos ko. 5 oras pa lang ang lumilipas, Victoria. Pero naalala mo ba, nung bangkarot ang kumpanya ni Kuya Mateo, 5 oras ding naghintay ang nanay ko sa gate ng mansyon niyo sa ilalim ng tirik na araw. Gusto lang niyang makiusap na huwag niyo munang hatakin ang aming bahay, pero ang sagot mo lang sa amin, ang mga taong walang pera, walang karapatan sa oras ko. Ngayon, ang oras ko ang pinakamahalagang bagay sa mundo mo. Nang sumapit ang ika-6 na oras, pinapasok ko na siya. Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang isang babaeng tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang hapon. Ang kanyang maayos na sanggol na buhok ay may mga takas na hibla at ang kanyang mukha ay halatang pilit na pinapakinis ng makapal na make-up. Althea, tawag niya sa akin. Wala na ang talas ng kanyang boses.
Ngayon ito ay gasgas at puno ng pag-aalinlangan. Mrs. Del Fierro, maupo kayo. Sabi ko nang hindi tumatayo. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa ng mga dokumento sa harap ko. Pasensya na, business is booming. Maraming kailangang asikasuhin. Alam kong galit ka. Panimula niya ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang designer bag, isang bag na alam kong isa sa mga huling mamahaling gamit na natitira sa kanya. Pero pakiusap, Athea, huwag mong idamay ang kumpanya. Huwag mong tanggalin ang foundation. Yun na lang ang natitirang danggal ng pamilya namin. Dangal. Gusto kong tumawa ng malakas. Dangal, Victoria, nung ipinahiya niyo ako sa harap ng mga kaibigan niyo. Nasaan ang dangal na sinasabi niyo? Nung tinawag niyo kaming pobre at charity case, naisip niyo ba ang dangal namin? Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila paghatol. Ang utang na loob ay hindi lang sa pera, Victoria. May utang din kayo sa akin, sa bawat luhang ibinuhos ko noon. At ngayon naniningil na ako. Gagawin ko ang lahat, Althea. Just give Lucian a chance to explain. He didn't want to hurt you. Ginawa niya lang ang lahat para sa pera niyo, para sa posisyon niyo. Putol ko sa kanya. Huwag na tayo maglokohan. He chose Samantha over me because she was rich. And now that she's gone, and I have the money, bigla kayong nagmamakaawa. Lumuhod siya. Literal na lumuhod ang reyna ng mga Del Fierro sa harap ko. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa aking mamahaling carpet. Please, Althea, save my son, save our name, I am begging you. Parang anak na rin ang turing ko sa'yo noon, di ba? Nandiri ako sa narinig ko. Anak ang turing niya sa akin noon ay isang peste na kailangang puksyain. Bago ko pa siya masagot, bumukas ang pintunang malakas. Si Lucian. Hingal na hingal siya, ang kanyang mga mata ay nanilisik sa galit nang makita ang kanyang ina na nakaluhod sa paanan ko. Mom, get up! Sigaw ni Lucian. Agad niyang binuhat ang kanyang ina at tinitigan ako ng may halong sakit at put. Althea, sobra na ito. You want the company? Take it. You want the money? Take everything, pero wag mong bababuyin ang nanay ko. Tiningnan ko siya nang walang kurap. Hindi ko siya binababoy, Lucian. Pinapakita ko lang sa kanya ang salamin ng nakaraan. Siya ang pumili na lumuhod, hindi ko siya tinulak. Hinila ni Lucian ang kanyang ina palabas. Pero bago siya tuluyang umalis, huminto siya at lumingon sa akin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. You really have become the person you used to hate, Althea. Congratulations, you won. Pero sa tingin mo ba, magiging masaya ka sa tagumpay na binuo mo sa galit? Nang maisara ang pinto, naiwan akong mag-isa sa tahimik na opisina. Napahawak ako sa mesa dahil biglang nanghina ang aking mga binti. Ang kape ko ay tuluyan ng lumamig. Nanalo na ako, di ba pero? Bakit ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, eksakto ang sandaling yon? Nag-vibrate ang cellphone ko. Isang message mula kay Kuya Mateo. Althea, kailangan nating mag-usap. May mga bagay kang hindi alam tungkol sa nangyari 3 taon na ang nakakalipas. Hindi lahat ng nakita mo ay katotohanan. Ang gabi ng business gala sa Manila Hotel ay punong-puno ng kislap ng mga chandelier at tunog ng mga kubyertos. Pero para sa akin, isa lamang itong entablado kung saan ako ang bida. Nakaangkla ang aking kamay sa braso ni Julian, isang matangkad at gwapong investor mula sa London. Alam kong bawat mata sa loob ng ballroom ay nakatingin sa amin. Suot ko ang isang kulay lila na gown na tila bahiyas sa gitna ng karamihan. Numingiti ako tumatawa sa mga biro ni Julian, pero ang aking paningin ay pasimpleng, naghahanap sa isang tao. At doon ko siya nakita. Nakatayo si Lucian sa isang madilim na sulok malayo sa gitna ng atensyon na dati ay sa kanya lang. Hawak niya ang isang baso ng whiskey at ang kanyang mga mata ay nakapako sa amin ni Julian. Hindi ko maipaliwanag ang emosyon sa mukha niya. Galit ba, pagsisisi o selos? You're drifting away, Althea. Bulong ni Julian sa aking tainga, may halong panunokso. Is it because of him? He's just part of the scenery, Julian. Nothing more, sagot ko habang humihigop ng champagne. Pero ang totoo,
Bawat sulyap ni Lucian ay parang kuryenteng dumadaloy sa aking balat. Nagpasya kaming lumapit sa buffet table at doon ay hindi na kami nakaiwas. Nagtama ang aming landas. Huminto si Lucian sa harap namin, amoy alak at tila ba ilang gabi nang hindi nakakatulog ng maayos. Althea, tawag niya. Ang boses niya ay malalim pa, at tila ba may dalang bigat ng buong mundo. Mr. Del Fierro, formal combati. Iniharap ko sa kanya si Julian. Meet Julian, my business partner, and a very dear friend. Tinitigan ni Lucian si Julian nang may talas na tila ba gusto niya itong tunawin. Is he the reason why you can't even give me 5 minutes to talk? Masyado ka na bang abala sa dear friend mo? Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Julian sa aking bewang. Tila ba nararamdaman ang tensyon? Actually, Lucian, sabi ni Julian sa Ingles, Althea is very selective with her time, especially with people who don't deserve it. Nakita ko ang pagtiim ng bagang ni Lucian. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang hita. I wasn't talking to you, ganti niya bago muling tumingin sa akin. Althea, please, isang sayaw lang. I need to tell you something. Sayaw. Natawa ako ng bahagya, isang tunog na walang halong saya. Naalala mo ba noong debut ko, Lucian? Inantay kita sa dance floor hanggang sa mamatayan mga ilaw. Pero hindi ka dumating. Sabi mo nakakahiya raw akong isayaw dahil hindi ako marunong sumunod sa ritmo ng mundo mo. Althea, hindi yun ang... Ngayon, Lucian, ako na ang gumagawa ng sarili kong musika. Putol ko sa kanya. At sa musikang ito, wala kang pwesto. Tumalikod ako at hinila si Julian patungo sa gitna ng dance floor habang nagsimulang tumugtog ang isang mabagal at madamdaming kanta. Ramdam ko ang titig ni Lucian sa aking likuran, tila ba sinusunog ang aking balat? Habang sumasayaw kami ni Julian, pilit kong ibinabaon ang mga alaala, ang mga gabing pinang-arap kong yakap niya. Ang nararamdaman ko ang mga lihim na sulat na hindi ko naipadala. Maya-maya nagpaalam muna ako kay Julian para pumunta sa powder room. Gusto ko lang makahinga. Pero bago pa man ako makarating, isang kamay ang humila sa akin patungo sa balkona ng hotel. Madilim dito, tanging liwanag lang ng buwan at mga ilaw ng syudad ang makikita. Bitiwan mo ako, Lucian, sigaw ko habang pilit na kumakawala. Bakit, Althea? Mas gusto mo ba ang hawak ng lalaking yon? Galit niyang tanong. Isinanda niya ako sa pader, ang kanyang mga braso ay nakaharang sa magkabilang gilid ko. 3 taon lang ang lumipas. Kinalimutan mo na ba lahat? Kinalimutan mo na ba kung paano tayo dati bago mo pinili ang pera at kapangyarihan? Ako ang pumili. Hinarap ko siya nang may nagbabagang mga mata. Ikaw ang nagtaboy sa akin. Ikaw ang nagsabing ordinaryo lang ako. Huwag mong baliktarin ang mundo, Lucian. You broke me first. Biglang lumambot ang kanyang ekspresyon. Ang galit ay napalitan ng isang klase ng sakit na tila ba ngayon ko lang nakita sa kanya. Dahan-dahan niyang inabot ang aking muka, pero agad akong umiwas. Kung alam mo lang kung gaano kahirap na panuuring kang lumayo noon, bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig. Althea, hindi lahat ng nakita mo sa gabing yon ay totoo. Ginawa ko lang yon dahil ano? Dahil sa utang na loob sa nanay mo? Dahil sa takot na mawala ng mana? Pangumuti ako. Dahil kung hindi ko ginawa yon, mawawala ang lahat kay Mateo. Mawawala ang buhay niyo. Natigilan ako. Ang lamig ng gabi ay tila ba mas naging matalas. Anong sinasabi mo? Bago pa siya makasagot, nakita ko sa anino ang isang tao na nakatayo malapit sa pinto ng balkone. Si Samantha. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang gown, may hawak na cellphone at may mapanirang ngiti sa kanyang mga labi. Well, ang CEO at ang kanyang ex-lover. How scandalous, sabi ni Samantha habang iwinawagayway ang kanyang cellphone. Sa tingin niyo, ano mangyayari sa stocks ng V Global kapag nalaman ng lahat na ang kanilang kagalang-galang na CEO ay nakikipag-date sa lalaking sinisira niya ang kumpanya? Cliffhanger, numiti si Samantha at ipinakita ang screen ng kanyang phone isang video ng aming pagtatalo ni Lucian na mukhang isang madamdaming pagyayakapan mula sa anggulong yon.
Isang click lang, Althea, at babagsak ang lahat ng pinaghirapan mo. Isang click lang, Althea, at babagsak ang lahat ng pinaghirapan mo. Nakangising ulit ni Samantha habang hawak ang kanyang cellphone. Tiningnan ko siya ng buong katarayan. Hindi ko hinayayang makita niya ang kaba sa aking dibdib. Sa mundong ito, ang takot ay amoy ng dugo para sa mga pating na gaya niya. Gawin mo, Samantha. Hamon ko sa kanya habang dahan-dahang humahakbang palapit. Post-it. Pero bago mag-alas 8, bukas ng umaga, sisiguraduhin kong ang lahat ng utang ng pamilya mo sa mga bangko sa ilalim ng V Global ay tatawagin ko na. In one click, Samantha, hindi lang video ang mawawala, pati ang bubong sa itaas ng ulo mo mawawala rin. Nakita ko ang pagkapawi ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang pang-inginig ng kanyang kamay ay naging kapansin-pansin. You're bluffing! Bulong niya. Subukan mo ako. Sabi ko, bago ko, marahas na hinablot ang cellphone sa kamay niya at itinapon ito sa swimming pool sa ibaba ng balkona. Ang tunog ng pagbagsak nito sa tubig ay tila hudyat ng aking panalo. Now get out of my sight, bago ko maisipan na ipakaladkad ka sa mga security. Nang makaalis si Samantha, na parang basang sisiw lumingon ako kay Luchan. Gusto ko siyang tanungin, gusto kong sumigaw, pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pa tayo tapos. Tanging nasabi ko bago ko siya iniwan doon. Pag-uwi ko sa aking penthouse, hindi ako makatulog. Ang mensahe ni Kuya Mateo ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ko. Kinabukasan maaga akong nagpunta sa lumang bahay namin, ang bahay na tinubos ko mula sa pagkakasangla noong nakaraang taon. Doon ko natagpuan si Kuya Mateo. Nakaupo siya sa balkona, tila malalim ang iniisip. Pagkakita niya sa akin isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Althea, dumating ka pala? Sabi niya habang pinapaupo ako. Kuya, anong ibig mo sabihin sa text mo? Anong katotohanan ang hindi ko alam? Diretsahan kong tanong. Hindi na ako mahilig sa paligid-ligid pa. Huminga ng malalim si Kuya Mateo at pumasok sa loob. Paglabas niya, may dala siyang isang makapal na folder. Inilapag niya ito sa harap ko. Basahin mo ang mga bank statements na yan, Althea, at ang mga sulat na kasama niyan. Pinuksan ko ang folder nang may nanginginig na mga kamay. Ang unang bumungad sa akin ay ang mga record ng bayad sa utang ng kumpanya ni Kuya 3 taon na ang nakakalipas. Bawat buwan, may malaking halagan pumapasok mula sa isang anonymous account. Sino ang nagbayad nito, Kuya? Akala ko ba nakahanap ka ng bagong investor noon? Tanong ko habang mabilis na binabasa ang mga dokumento. Walang investor, Althea. Si Lucian ang nagbayad ng lahat. Lahat ng utang natin. Lahat ng pambayad sa hospital bills ni nanay bago siya pumanaw. Pati ang perang ginamit mo para makapunta sa London at makapagsimula doon, lahat yun galing sa kanya. Paliwanag ni Kuya Mateo. Ang boses niya ay puno ng pagsisisi. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Pero bakit? Bakit niya kailangang gawin yun? At bakit kailangang iyain niya ako sa harap ng lahat? Kung tutulungan niya rin naman pala tayo, dahil iyon ang kondisyon ni Doña Victoria, sagot ni Kuya. Nalaman ng nanay niya na balak niyang gamitin ang sarili niyang trust fund para iligtas tayo. Binigyan siya ng ultimatum, ililigtas niya ang pamilya natin pero kailangan kanyang hiwalayan at hiyain para siguradong hindi ka nababalik sa kanya. Kailangan niyang pakasalan si Samantha para sa merger ng kanilang mga kumpanya. Napahawak ako sa aking ulo. Ang bawat pangungutya ni Lucian, ang bawat matalim na salita niya noon gabing iyon, lahat ba yun ay bahagi lang ng isang masakit na sakripisyo? Bakit hindi mo sinabi sa akin, Kuya? Bakit hinayaan mong magalit ako sa kanya ng ganito? Galit kong tanong sa aking kapatid. Pinagbantaan niya ako, Althea. Sabi niya kapag nalaman mo ang totoo, alam niyang hindi ka aalis. Alam niyang mananatili ka rito at magdurusa kasama namin. Gusto niyang magkaroon ka ng magandang buhay sa London, malayo sa gulo ng mga Del Fiero. Pinili niyang maging kontrabida sa buhay mo para lang maging bida ka sa sarili mong kwento. Hindi ko na napigilan ang pagtulan ng aking mga luha. Ang galit na itinanim ko sa puso ko sa loob ng 3 taon ay tila ba unti-unting nalalanta pinalitan ng isang matinding watong na loob at sakit.
Habang hinahalongkat ko pa ang folder, may isang papel na nalaglag. Isa itong sulat may petsang 3 taon na ang nakakalipas ang mismong gabi ng aking debut. Althea, patawarin mo ako. Balang araw maintindihan mo rin kung bakit kailangan mangyari ito. Galit man ang baunin mo sana, ay magsilbi itong lakas para abutin mo ang mga pangarap mo. Mahal na mahal kita higit pa sa danggal ko. Cliffhanger. Habang binabasa ko ang sulat, biglang nag-ring ang phone ko. Si Sofia. Ma'am, kailangan niyo pong pumunta sa ospital. Si Lucian, na-aksidente po siya habang papunta sa inyo. Critical po ang kondisyon niya. Ang amoy ng antiseptic at ang nakakabinging katahimikan ng hallway ng ospital ay tila sumasakal sa akin. Bawat hakbang ko sa puting sahig ay parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Hindi ko maramdaman ang suot kong sapatos. Hindi ko marinig ang ingay ng paligid. Ang tanging paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ay ang boses ni Sofia. Critical condition. Lucian. Nang marating ko ang tapat ng operating room, tumigil ang mundo ko. Doon nakaupo sa sahig si Doña Victoria. Wala na ang mamahaling alahas. Wala na ang maayos na ayos ng buhok. Nakatakip ang kanyang mga palad sa kanyang muka, habag ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa paghagulgol. Sa tabi niya ay si Mateo, na nakasandal sa pader, nakatinggala sa kisame na tila ba. Doon niya hinahanap ang sagot sa lahat ng tanong. Althea, bulong ni Mateo nang makita ako. Agad na nag-angat ng tingin si Doña Victoria. Akala ko gaya ng dati, itataboy niya ako. Akala ko ay susumbatan niya ako. Pero sa halip na galit, nakita ko ang isang pusong durog na durog. Kasalanan ko ito, Althea, sabi ni Doña Victoria. Ang boses niya ay basag at halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Bakit, Victoria? Anong nangyari? Tanong ko habang unti-unti ring nanghihina ang aking mga tuhod. Lumapit sa akin si Ate Santos, ang matagal nang abogado ng pamilya Del Fierro. May hawak siyang isang asul na envelope. Ang kanyang muka ay seryoso at puno ng lungkot. Miss Althea, bago mawala ng malay, si Lucian tinawagan niya ako. Inutusan niya akong ibigay ito sa inyo kapag may mangyaring masama sa kanya. Sabi ng abogado. Kinuha ko ang envelope ng may nanginginig na mga kamay. Sa loob nito ay may mga dokumento ng korte at isang lihim na kasunduan. Habang binabasa ko ang bawat linya, parang may kung anong kutsil o na humihiwa sa puso ko. Ito ang twist balle na hindi ko kailanman inasahan. Ang akala kong bankruptcy ng Del Fierro Group ay hindi dahil sa maling pamamalakad. Ito ay isang planadong pagbagsak. Si Lucian, kinuha niya ang lahat ng mga illegal na utang at pananagutan na iniwan ng aking yumaong ama. Nung mga bata pa kami, ang tatay ko ay nasangkot sa isang malaking scam na maaring magpakulong sa amin ni Mateo habang buhay. Para malinis ang pangalan namin, kailangang may isang taong umako ng lahat ng kasalanan. At ang taong yon ay si Lucian. Kusa niyang ibinagsak ang sariling kumpanya para bayaran ang mga atraso ng tatay ko. Kusa siyang nagmukhang talunan sa mata ng mundo para kapag bumalik ako mula sa London, wala na akong anumang criminal record o utang na kailangang harapin. Pinrotektahan niya ang aking reputasyon bilang CEO. Pinrotektahan niya ang kinabukasan ko kapalit ng kanyang sariling pangalan. He was liquidating everything, Althea, paliwanag ni Atin Santos. Ang pagpirma niyo sa acquisition, kahapon yun ang huling piraso ng puzzle. Kapag nalipat sa inyo ang kumpanya, magiging malinis na ang lahat. Lucian will take all the legal heat. He was planning to surrender to the authorities tomorrow to clear your father's name once and for all. Napahawak ako sa pader. Ang bawat pangungutya ko sa kanya sa boardroom, ang pagpapaiyak ko sa nanay niya, ang pagpapakita ko ng yabang at yaman, lahat ng iyon ay sinagot niya ng isang tahimik na sakripisyo na sadyang nakakamatay. Hindi lang yan, Althea? Singit ni Mateo. Ang boses niya ay puno ng puot. Ang aksidente, hindi yun simpleng aksidente. May nakakita. Binangga siya ng sinasadya ng isang itim na SUV. It was the people your father owed money to. Nalaman nilang nakuha mo na ang kumpanya at hindi na nila tayo mahahabol, kaya si Lucian ang pinagbalingan nila. Diyos ko po, pumasok ako sa ospital na,
dala ang galit at paghihigante. Pero ngayon, nakatayo ako rito na may bitbit na katotohanang mas mabigat pa sa anumang yaman sa mundo. Si Lucian? Ang lalaking tinawag kong traidor, ang lalaking pilit kong ibinagsak, ay ang mismong anghel na sumagip sa akin mula sa impyerno. Lucian, Please, don't do this to me. Bulong ko habang nakadikit ang no sa malamig na salamin ng operating room. Huwag kang umalis nang hindi ko man lang nasasabing mahal kita. Huwag kang umalis nang hindi mo naririnig ang tawad ko. Ang liwanag sa itaas ng pinto ng operating room ay biglang namatay. Lumabas ang doktor, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Tinanggal niya ang kanyang maskara at tumingin sa aming lahat. Doctor, how is he? Tanong ni Doña Victoria habang pilit na tumatayo. Huminga ng malalim ang doktor at tumingin sa akin. The surgery was successful but he's in a deep coma. Hindi namin alam kung kailan siya magigising o kung magigising pa ba siya. Cliffhanger sa gitna ng katahimikan, biglang may lumapit na isang pulis sa amin. Miss Althea Villarreal, we found something in Mr. Del Fierro's car. Isang engagement ring box na may pangalan nyo. At may isang voice recorder na naka-on bago ang banggaan. Hawak ko ang maliit na voice recorder na ibinigay ng pulis. Malamig ang bakal nito sa aking palad, tila ba kasing lamig ng katawan ni Lucian, na ngayon ay nakahiga sa loob ng ICU, puno ng mga tubo at aparato. Nanginginig ang aking daliri habang pinipindot ang play button. Althea? Ang boses niya. Paos-pagod pero puno ng pagmamahal na pilit niyang itinago sa loob ng 3 taon. May naririnig akong ingay ng makina ng sasakyan sa background at ang tunog ng ulan. Althea, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay hindi ako nakarating sa'yo. Gusto ko lang malaman mo, I never stopped loving you. Kahit nung gabing itaboy kita, bawat salitang binitiwan ko ay parang kutsilong sumasaksak din sa puso ko. Pero kailangan kong gawin yon. I had to make you hate me so you would leave and be safe. Your father's enemies were closing in at ang tanging paraan para tumigil sila ay kung kukunin ko ang lahat ng utang niya. Patawarin mo ako, Althea. Patawarin mo ako kung naging duwag ako na aminin ang totoo. I just wanted you to have the world even if I'm no longer part of it. Pagkatapos ng isang malakas na buntong hininga sa recording, may narinig akong malakas na busina. Kasunod noon ay ang nakakangilong tunog ng nagkakalitong bakal at basag na bubog. At sa huli, ang huling bulong niya bago tuluyang nawala ang tunog. Mahal na mahal kita, my queen. Bumagsak ang recorder sa sahig. Kasabay nito ang pagbagsak ng aking buong pagkatao. Napasandal ako sa pader ng ospital, dahan-dahang napaupo habang ang aking mga kamay ay nakatakip sa aking bibig para pigilan ng isang malakas na hagulgol. My queen. Yun ang tawag niya sa akin noong mga bata pa kami habang naglalaro sa garden. Diyos ko, Lucian. Ano ang nagawa ko? Bulong ko sa gitna ng aking pagluha. Ang bawat pangungutya ko sa kanya sa boardroom, ang bawat matalim na salitang binitiwan ko para saktan siya, lahat ng yon ay bumabalik sa akin ngayon na may dalang matinding pagsisisi. Pinagbayad ko siya sa kasalan ng ginawa niya para iligtas ako. Ma'am Althea! Mabilis na lumapit sa akin si Sofia. Ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala. Kailangan nating umalis. May mga reporter na sa labas at ang mga stockholders ng V Global ay nagsisimula na magtanong. Ang balita tungkol sa aksidente ni Lucian at ang koneksyon nito sa inyong kumpanya ay kumakalat na. I don't care about the stock, Sofia. Sigaw ko, ang boses ko ay puno ng pait. Lucian is dying at wala akong pakialam sa pera. Pero ma'am, hindi lang yun. Bulong ni Sofia habang iniaabot ang kanyang tablet. Tingnan niyo po ito. Ang SUV na bumangga kay Lucian, nakita sa CCTV. Ito ay rehistrado sa ilalim ng isang shell company na konektado kay Samantha. Hindi lang ito basta utang ng tatay niyo, Althea. This was a setup. Samantha knew about Lucian's plan to clear your name at hindi niya matanggap na mawawala sa kanya si Lucian at ang yaman niyo. Nanigas ang aking buong katawan. Ang pang-inig ay napalitan ng isang nagbabagang galit.
Samantha. Hindi lang siya ang babaeng gustong umagaw kay Lucian. Siya ang babaeng nagtangkang pumatay sa kanya. Tumayo ako ng tuwid. Pinunasan ko ang aking mga luha ng marahas. Kung ang pag-ibig ni Lucian ay naging baluti ko sa loob ng 3 taon nang hindi ko alam ngayon, ang galit ko ang magiging espada ko. Sofia, tawagan mo ang legal team. I want every asset of the Suarez family frozen. I want Samantha behind bars before the sun rises. Utos ko. Ang boses ko ay wala ng bakas ng kahinaan. At Mateo, bantayan mo si Lucian. Huwag mong hahayaang may lumapit sa kanya na hindi natin kilala. Eksaktong sandaling yon bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang nurse balisa ang muka. Miss Villarreal, bumabagsak po ang heart rate ni Mr. Del Fierro. We need to stabilize him but he's fighting it. Tila ba wala na siyang gustong balikan? Napatakbo ako sa pinto ng ICU, hindi alintana ang pagpigil ng mga security. Sumilip ako sa maliit na salamin. Doon nakita ko si Lucian maputla, hindi gumagalaw, at ang linya sa monitor ay dahan-dahang nagiging flat. Cliffhanger. Kinuha ko ang maliit na velvet box ng singsing na nakuha sa sasakyan niya. Pumasok ako sa loob, hinawakan ng malamig niyang kamay at ibinulong sa kanyang tainga. Lucian, huwag kang susuko. Dahil kung mamatay ka, sisiguraduhin kong susunod ako sa'yo. Gising, Lucian. I'm ordering you to wake up. Ang mahaba at nakakangilong tunog ng monitor ay tila isang hatol ng kamatayan na bumabalot sa buong dermil ng ICU. Sa bawat segundo ng tuwid na linyang iyon, tila ba hinihila rin ang hininga ko palabas ng aking katawan? Sir, we're losing him. Defibrillator now. Sigaw ng doktor. Naramdaman ko ang marahas na paghila sa akin ng mga nurse. Ma'am, kailangan niyo pong lumabas. Hindi kayo pwedeng manatili rito. No, Lucian, hiyaw ko habang ang aking mga kuko ay pilit na kumakapit sa malamig na riles ng kanyang kama. Lucian, don't you dare. Huwag kang susuko sa akin. Sabi mo mahal mo ako, di ba? Patunayan mo. Wake up and fight for me. Kaladkad akong inilabas ng security. Nang magsara ang pinto, bumagsak ako sa aking mga tuhod sa hallway. Doon ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng kawalan. Ang lahat ng yaman ko sa London, ang lahat ng kapangyarihan ko bilang CEO ay walang silbi sa harap ng pintong yon. Sa sandaling, ito hindi ako ang makapangyarihang Althea Villarreal. Ako lang ang babaeng nagmamakaawa sa langit na wagbawiin ang tanging taong tunay na nagmahal sa akin. Althea, nag-angat ako ng tingin at nakita ko si Doña Victoria. Nakatayo siya ilang dipa, ang layo ang kanyang mga mata ay mugto at ang kanyang labi ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang mapagmataas na matrona. Ang nakita ko ay isang inang nawawala ng anak. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Inasahan kong sisihin niya ako pero sa halip iniabot niya ang kanyang kamay at tinulungan akong tumayo. Patawarin mo ako, Althea! Pabolong niyang sabi habang ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang pisingi. Masyado akong nabulag ng takot na maging mahirap muli. Masyado akong naging gahaman sa kapangyarihan na hindi ko na nakita ang sakripisyo ng anak ko. Pinilit ko siyang pakasalan si Samantha dahil iyon ang akala kong magliligtas sa amin, pero ako pala ang pumatay sa kaligayahan niya. Tiningnan ko siya at sa gitna ng sakit naramdaman ko ang isang kakaibang pagpapakumbaba. Victoria, hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay ang husti. Siya para kay Lucian. Tumigas ang aking ekspresyon. Ang emosyong kanina lang ay puro pait, ay naging isang matalim na determinasyon. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na tinawagan si Sofia. Sofia is, agawa mo na ang Project Nemesis. Malamig kong utos. I want the Suarez family to feel what it's like to lose everything in a single hour. Freeze their accounts, pull out all our investments from their partner banks, and release the evidence of their tax evasion to the BIR. Na yon din. Copy, ma'am. Pero, ma'am, may balita po kami. Si Samantha ay kasalukuyang nasa airport. Sinusubukan niyang lumipad patungong Singapore gamit ang isang private jet. Ulat ni Sofia. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Singapore, akala niya ba ay ganun lang kadaling takasan ang ginawa niya? Call the airport authorities.
Sabihin mo may dala siyang mga nakaw na dokumento mula sa V Global. I want her grounded. Huwag niyo siyang hahayaang makaalis ng bansa. Ibinaba ko ang telepon at lumingon kay Mateo na kakarating lang bitbit ang ilang papeles. Althea, tama ka. Ang SUV na bumangga kay Lucian ay pag-aari ng isang tauhan ng mga Suarez. At ang driver na huli na ng mga pulis sa isang tagong barangay sa Cavite. Umamin na siya. Inutusan daw siya ni Samantha na itumba si Lucian para makuha ang insurance money at para hindi na matuloy ang paglilipat ng asset sa'yo. Paliwanag ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Insurance money? Tanong ko nang may halong dindi. Ganun na lang ba kababa ang tingin nila sa buhay ni Lucian? Para sa kanila, oo. Pero hindi nila alam na kinalaban nila ang maling babae, sagot ni Mateo. Lumipas ang 2 oras na tila ba 2 taon. Nakaupo kaming lahat sa labas ng ICU, naghihintay ng balita mula sa loob. Sa bawat pagbukas ng pinto, sabay-sabay kaming tumatayo, umaasa sa isang himala. Maya-maya lumabas ang doktor. Sa pagkakataong ito, wala siyang dalang masamang balita. May isang maliit na ngiti sa kanya mga labi na nagbigay sa amin ng pag-asa. He's stable, sabi ng doktor. Nagkaroon ng cardiac arrest, pero naibalik namin ang kanyang tibok ng puso. It's a miracle, Miss Villarreal. Parang may narinig siyang boses na nagtulak sa kanya na bumalik. Napayak ako sa tuwa, isang iyak na punong-puno ng pasasalamat. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Doña Victoria, isang yakap na tila ba nagbubura sa lahat ng alitan sa pag-itan namin. Can I see him? Tanong ko. Sandali lang po, kailangan muna siyang i-monitor ng maigi. Pero sa ngayon, maaari na kayong magpahinga ng kaunti. Payo ng doktor. Pumunta muna ako sa chapel ng ospital. Gusto kong magpasalamat sa Diyos, kahit na matagal ko nang kinalimutan ang magdasal dahil sa galit. Habang nakaluhod ako sa harap ng altar, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang video call mula kay Sofia. Ma'am, panoorin niyo po ito. Sa screen, nakita ko ang isang live news report. Si Samantha Suarez nakapusas habang kinalakaladkad palabas ng airport ng mga operatiba ng NBI. Ang kanyang mamahaling damit ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay puno ng takot at hiya habang pinapalibutan siya ng mga camera at nagtatanong ng mga reporter. Wala akong kinalaman dito, Bit. Diwan niyo ako. Do you know who my father is? Sigaw ni Samantha sa video. Ngumiti ako ng masakit. Alam namin kung sino ang tatay mo, Samantha. At sisiguraduhin kong susunod siya sa'yo sa loob ng selda. Ibinaba ko ang telepo at muling bumalik sa ICU. Pero bago ako makarating sa pinto, hinarang ako ng isang nurse na mukhang balisa. Miss Villarreal, may tumawag po sa nurse station. Isang lalaki ayaw magpakilala. Sabi niya, sabihin ko raw sa inyo na hindi pa tapos ang laban. Na ang pagkakahuli kay Samantha ay simula pa lang ng pagbabayad nyo sa mga kasalanan ng tatay nyo. Cliffhanger. Kumabog ang dibdib ko. Tumingin ako sa bintana ng hallway at nakita ko ang isang itim na SUV na nakaparada sa labas ng ospital, nakatapat mismo sa bintana ng kwarto ni Lucian. Ang driver ay nakatingin sa akin at bago siya umalis, dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang daliri sa kanyang leeg, isang babala ng kamatayan. Echo. Ang banta ng nakaraan ay hindi pa rin natatapos kahit na ang pag-ibig ay nagsisimula ng bumalik. Ngayon ang araw na dapat ay suot mo ang iyong tuxedo at naglalakad patungo sa altar para pakasalan si Samantha. Ngayon ang araw na dapat ay puno ng bulaklak at musika ang katedral. Pero sa halip na puting belo at masayang pagdiriwang, ang tanging nakikita ko ay ang puting dingding ng ospital at ang nakakabining katahimikan ng iyong silid. Nakatayo ako sa tabi ng kama ni Lucian. Hawak ang kanyang kamay na tila ba isang porselana na madaling mabagsak. Labas-pasok ang mga nurse, tinitingnan ng mga aparato, pero para sa akin kaming dalawa lang ang narito. Lucian, gising na, bulong ko. Hindi ba't gusto mong makita ang pagbagsak ng mga Suarez tapos na, Lucian? Samantha is behind bars. At ang tatay niya ay kasalukuyan ng iniimbestigahan. We won! Pero bakit hindi ka pa rin bumabalik sa akin? Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Victoria.
May dala siyang isang maliit na box. Ang kanyang muka ay bakas ang puyat pero may isang klase ng kapayapaan na ngayon ko lang nakita sa kanya. Althea, tawag niya sa akin. Nahanap ko ito sa safe ni Lucian sa mansyon. May nakasulat na pangalan mo. I think he wanted you to have this today regardless of what happened. Binuksan ko ang box. Sa loob ay may isang susi at isang lumang liham. Ang susi ay para sa aming lumang ancestral house ang bahay na akala ko ay nawala na sa amin habang buhay. He bought it back for you, Althea. 2 years ago pa, sabi ni Victoria habang pinapahiran ang kanyang luha. He wanted to give you back your home, your memories, lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng pagpapanggap niya. Sa harap ko at sa harap ng mundo ay para lang maihanda ang araw na ito. He planned to give this to you as a peace offering sana pagkatapos ng acquisition. Napahagulgol ako. Ang bawat sakripisyo ni Lucian ay parang isang sampal sa aking muka. Habang iniisip ko kung paano siya pababagsakin, iniisip niya naman kung paano ako muling bubuuin. Eksaktong sandaling yon, nag-vibrate ang aking cellphone. Isang unknown number. Althea Villarreal, sabi ng isang malalim at nakakangilabot na boses sa kabilang linya. Ang akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang nakulong ang isang batang gaya ni Samantha, ang utang ng tatay mo ay hindi na babayaran ng luha? It is paid in blood. Sino ka? Sigaw ko habang mabilis na lumalabas ng kwarto para hindi marinig ni Victoria. Ako ang anino na hindi niya nakita. Ang tatay mo ninakawan niya kami ng igit pa sa pera. Ninakawan niya kami ng kinabukasan. At ngayon, sisiguraduhin kong mararamdaman mo ang pakiramdam ng mawala ng hininga. Dahan-dahan. Huwag mo saktan si Lucian. I am the CEO. Ako ang habulin niyo. Hamon ko habang nanginginig ang aking buong katawan. Masyadong madali kung ikaw ang kikitlan ko ng buhay, Althea. Mas masarap panuorin ang isang reyna na nawawala ng kanyang hari. Tumingin ka sa ibaba. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana ng hallway. Sa parking lot, nakita ko muli ang itim na SUV. Pero sa pagkakataong ito, bumukas ang bintana nito. Isang lalaking nakamaskara ang naglabas ng isang remote control. Isang pindot ko lang, Althea, at sasabog ang generator room ng ospital na ito. At alam mo ba kung ano ang mangyayari sa mga aparatong nagpapanatili ng hininga ni Lucian? Nanigas ang aking dugo. Ang kuryente, ang ventilator ni Lucian. Kung mawawala ang power kahit ilang segundo lang, maaring tuluyan ng bumigay ang kanyang puso. Anong gusto mo? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na dahil sa takot. Gusto ko ang lahat ng shares ng V Global na hawak mo. Transfer them to my account within 10 minutes o panurin mong maging flatline ang monitor ng mahal mong si Lucian. Bumalik ako sa loob ng kwarto ni Lucian, tinitigan ang kanyang maputlang mukha. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Ang V Global ang simbolo ng aking tagumpay, ang baluti na binuo ko sa loob ng 3 taon. Pero ano ang silbi ng korporasyon kung wala ang lalaking naging dahilan kung bakit ako naging matapang? Sofia, tawag ko sa aking assistant, habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy. Prepare the transfer documents, ngayon din. Pero ma'am, iyan ang buong buhay niyo. Sigaw ni Sofia sa kabilang linya. Hindi, Sofia. Si Lucian ang buhay ko. Ang pera kinikita yan, pero ang pusong, gaya ng sa kanya iisa lang sa mundo. Habang isinasagawa ang transfer, hindi ko napansin na dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Lucian. Ang monitor na kanina ay pantay ang tunog ay biglang bumilis ang pintig. Cliffhanger, eksaktong pag-click ko ng confirm transfer sa aking tablet, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ospital. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang libingan. Sa kadiliman, narinig ko ang isang mahinang ubo mula sa kama. Althea? Ang boses niya. Gising siya. Pero ang ventilator ay tumigil na sa pag-andar. Ang sakripisyo para sa pag-ibig ay may katapat na panganib at sa gitna ng kadiliman tanging ang tibok ng puso ang natitirang gabay. Lucian Yuwag Doctors help hindi siya makahinga. Ang sigaw ko ay umalingaw, ngaw sa madilim at tahimik na silid.
Ang tanging liwanag ay ang maliit na screen ng aking tablet na nagpapakita ng matagumpay na transfer ng aking yaman sa taong pilit na pumapatay sa lalaking mahal ko. Ang ventilator ay namatay at ang tunog ng hirap na paghinga ni Lucian ay parang isang kutsilyong unti-unting pumuputol sa aking hininga. Naramdaman ko ang pang-ininig ng aking mga kamay, habang pilit kong hinahanap ang mukha ni Lucian sa dilim. Lucian, please, fight for me, nandito ako. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga nurse na may dalang emergency flashlight at isang manual resuscitator ang ambu bag. Mabilis nilang ikinabit ito sa bibig ni Lucian at sinimulang bumbahan ng hangin ang kanyang bag. 1, 2, squeeze. 1, 2, squeeze. Ang ritmo ng pagsagip sa kanyang buhay. Napasandal ako sa pader. Ang aking puso ay tila sasabog sa kaba. Sa bawat pagpiga ng nurse sa bag, parang nakikita ko ang bawat sakripisyo ni Lucian para sa akin. Pagkatapos ng 5 minutong tila isang dekada ang haba, biglang bumukas ang mga emergency generator. Nagliwanag ang paligid at ang monitor ay muling nag-beep mabilis pero naroon ang tibok ng puso. He's stable, bulong ng nurse habang pinapahiran ang pawis sa no. Dahan-dahang imulat ni Lucian ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, pero nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang isang emosyong hindi ko kailanman nakita nung 3 taon na lumipas, isang pagsisisi na hinaluan ng matinding pagmamahal. Althea, mahina niyang tawag ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang muka. Huwag kang magsalita, Lucian. I'm here. Hindi na kita iiwan. Ang kumpanya mo, bulong niya muli, pilit na itinuturo ang tablet ko sa sahig. Bakit mo binigay? Dahil wala akong pakialam sa V-Global kung wala ka, Lucian, sagot ko habang humihagulgol. Mas gusto ko pang maging mahirap kasama ka kaysa maging reyena sa isang mundong wala ang hari ko. Numiti siya ng bahagya, isang matamis at masakit na ngiti. Ngunit ang sandaling iyon ay naputol nang bumukas ang pinto ng kwarto ng marahas. Pumasok si Senador Suarez, ang ama ni Samantha. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at sa likod niya ay ang mga bodyguard na tila handang pumatay. Althea Villarreal, anong ginawa mo sa anak ko? Sigaw ng senador. Nasa kulungan si Samantha dahil sayo at ngayon, sisiguraduhin kong pati ang ospital na ito ay babagsak dahil sa panghihimasok mo. Senador, umalis kayo rito, harang ni Doña Victoria na kanina pa nakatayo sa labas. Wala kayong karapatang saktan ang anak ko. Anak mo ang sumira sa pamilya ko, bulyaw ng senador. At ikaw, Althea, huwag mong isipin na ang paglipat ng shares ay sapat na para bayaran ang ginawa mo kay Samantha. Montenegro wants more. He wants you dead. Tumayo ako ng tuwid sa harap ni Lucian. Tila ba isang kalasag na handang tumanggap ng anumang bala? Montenegro, tell him senador na ang transfer na ginawa ko kanina. It has a kill switch. Kapag hindi ako nag-login sa main server sa loob ng 1 oras, ang lahat ng shares na yon ay mawawala ng halaga. It will be frozen by the International Anti-Money Laundering Council. Napatigil ang senador. Ano? Akala niyo ba ay ganun ako katanga? Sabi ko nang may malamig na ngiti. I am a CEO for a reason. Pinotektahan ni Lucian ang pangalan ko sa loob ng 3 taon at ngayon ako naman ang maglilinis ng dumi na iniwan niyo. Senador ang driver na bumangga kay Lucian. He's talking. At ang lahat ng bank records niyo sa Switzerland, I have them. Ngayon, sino sa atin ang dapat matakot? Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ng senador. Sa unang pagkakataon ang makapangyarihang politiko ay nagmukhang isang maliit na bata. Get out, malamig kong utos. Bago ko pa maisipan na tawagan ng mga media na nasa labas ngayon. Nang makaalis sila, lumapit ako kay Lucian. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. You really have become a lioness, bulong niya. Because you were my king, Lucian. At ang isang leon hinding-hindi papayag na mawala ang kanyang kabilang kalahati. Cliffhanger. Ngunit habang tila panalo na kami, pumasok si Mateo na may dalang masamang balita.
Althea, may problema. Ang transfer ni Montenegro, it went through a different route. Hindi ang shares ang nakuha niya. Ang nakuha niya ay ang access sa lahat ng bank accounts ng ating pamilya, pati ang pondo ng Del Fierro Foundation. Althea, we are literally penniless now. Ang tagumpay sa labanan ay hindi nangangahulugang tapos na ang digmaan. Wala na ang lahat, Althea. Simula sa pondo ng kumpanya, hanggang sa huling sentimo ng trust fund ni Lucian, ninakaw ni Montenegro. Ang boses ni Mateo ay parang isang malamig na hangin na dumaan sa silid. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Tumingin ako kay Doña Victoria, inaasahan kong maglulupasay siya sa galit o mawawala ng malay dahil sa balitang muli silang naging mahirap. Pero laking gulat ko nang makita siyang nakaupo lang sa tabi ng kama ni Lucian, dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Kinuha na nila ang lahat, Victoria. Ulit ko tila ba gusto kong gisingin siya sa katotohanan. Ang mansyon, ang mga kotse, ang mga alahas nyo? Baka bukas ay wala na tayong pambayad kahit sa nurse. Tumingin sa akin si Victoria. Wala na ang talim sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang babaeng pagod na pagod sa pagpapanggap. Hayaan mo sila, Althea, pabulong niyang sabi. Hayaan nilang kunin ang mga bagay na gawa sa ginto at bato. Nung mamatay ang asawa ko, iniwan niya kaming baon sa utang. Kinailangan kong maging halimaw para lang hindi kami muling matulog sa kalsada. Yun ang dahilan kung bakit naging masama ako sa inyo. Natatakot ako na kapag naging ordinaryo si Lucian, babalik kami sa putikan. Huminto siya at huminga ng malalim habang ang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang pisingi. Ito ang sandali ng kanyang pagiging tao, ang pag-amin sa takot na nagtulak sa kanya sa kasamaan. Pero habang pinapanood ko ang anak ko na halos mamatay sa harap ko, naintindihan ko na. Ang pera ay madaling nakukuha, pero ang pusong gaya ng sayo, Althea, yon ang tunay na kayamanan na itinapon ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang isang matandang hangal na mas pinahalagahan ng bariya kaysa sa buhay. Naramdaman ko ang paglamlambot ng aking puso. Ang galit na itinago ko sa loob ng 3 taon ay tila ba tuluyan ng natunaw? Lumapit ako at hinawakan ang kanyang balikat. Magtutulungan tayo, Victoria. Hindi tayo pababagsak ng ganoon lang. Althea, mahinang tawag ni Lucian. Kahit hirap na hirap, pilit siyang ngumiti. Don't worry about the money. I have something else. Lucian, huwag ka munang magsalita pag-aalala ko. No. Listen, pilit niya. Sa ilalim ng sahig, ng ancestral house niyo, may isang maliit na vault. It's not money, it's evidence. Ang tatay mo at si Montenegro, hindi lang sila partners. Montenegro framed your father for everything. Ang ebidensyang yon ang magpapabagsak sa kanya at magbabalik ng lahat sa atin. Nanlaki ang aking mga mata. Ang susi na ibinigay ni Victoria kanina, yon ang susi para sa katotohanan. Ngunit bago pa kami makapagplano, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Mateo. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay habang binabasa ang balita. Althea, may sunog sa ancestral house niyo ngayon lang, sigaw ni Mateo. Naramdaman ko ang mabilis na pintig ng aking puso. Montenegro. Alam niya na nandoon ang ebidensya at sinusubukan niyang burahin ang lahat bago pa namin ito makuha. Hindi ko hahayaang mangyari yon, sabi ko habang kinukuha ang aking susi. Mateo, bantayan mo sila, Lucian. Tatawag ako ng backup mula sa London. May mga tao ako na hindi kayang bayaran ni Montenegro. Althea, mapanganib, pigil ni Lucian, pilit na bumabangon. Lucian, 3 taon ako nagpakatatag sa ibang bansa para lang sa araw na ito, sabi ko habang hinahalikan siya sa no. I am no longer the girl you rejected. I am the woman who will save our future. Magtiwala ka sa akin. Tumakbo ako, palabas ng ospital, hindi inaalintana ang ulan na nagsisimulang pumatak. Habang nagmamaneho ako patungo sa nasusunog naming bahay, ang tanging nasa isip ko ay ang bawat luhang ibinuhos namin ni Lucian. Nang marating ko ang harap ng ancestral house, ang malalaking apoy ay tila ba naglulupasay sa dilim ng gabi. Ang usok ay nakakasuffocate
pero nakita ko ang isang itim na SUV na papalayos. Hindi ako nag-atubili. Pumasok ako sa loob ng bakod, kinuha ang isang basang tela at itinakip sa aking ilong. Cliffhanger. Pagpasok ko sa loob ng bahay na puno ng apoy, nakita kong isang lalaking nakatayo sa gitna ng sala. Hindi siya nakamaskara. At nang humarap siya sa akin, parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Tito Armando? Bulong ko. Ang matalik na kaibigan ng tatay ko na akala ko ay namatay na 10 taon na ang nakakalipas. Hello, Althea. Nakangisi niyang sabi habang hawak ang isang galon ng gasolina. Sayang, mukhang hindi mo na makukuha ang ebidensyang kailangan mo. Dahil kasama mo itong magiging abo. Ang pinakamalapit na kaibigan ay maari palang maging pinakamatalim na kaaway sa dilim. Ang init ng apoy ay tila ba humihigop sa lahat ng hininga ko. Ang bawat singhap ko ay lasang abo at usok. Pero mas masakit pa sa hapdi ng apoy ang katotohanang nasa harap ko ngayon, si Tito Armando. Ang lalaking kinalakihan ko bilang isang mabait na tiyuhin. Ang lalaking umiyak sa libing ng tatay ko. Siya pala ang Montenegro na sumira sa amin. Bakit, Tito? Ang boses ko ay paos halos hindi lumabas dahil sa usok. Itinuring ka naming pamilya. I gave you my trust. Natawa si Armando, isang tawang nakakangilabot sa gitna ng naglalagablab na bahay. Trust, Althea, sa mundo ng negosyo? Ang trust ay para lang sa mga mahihina. Ang tatay mo, masyado siyang naging kampante. Akala niya dahil magkaibigan kami, hindi ko mapapansin ang yaman na hawak niya. I deserve that empire more than him. Kaya mo siya pinatay. Sigaw ko habang dahan-dahang umaatras patungo sa kusina kung saan alam kong naroon ang vault sa ilalim ng sahig. I didn't kill him. He killed himself with his own stupidity. Bulyaw ni Armando habang iwinawagayway ang galon ng gasolina. And now, Althea, you're making the same mistake. You came here alone. Isang malaking pagkakamali para sa isang matalinong CEO. Hindi ako nag-iisa, Armando. Sabi ko, pinatigas ko ang aking bose, kahit na ang aking mga tuhod ay nanginginig na. Ang bawat salitang sinabi mo mula nang pumasok ako rito ay narinig ng buong police department. Ipinakita ko ang aking cellphone na nakatago sa bulsa ng aking coat. Naka-on ang isang livestream. Nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon sa kanyang mukha mula sa kayabangan patungo sa isang matinding poot. You little brat! Sigaw niya at sinugod ako. Mabilis akong umiwas at tumakbo patungo sa dulo ng sala. Ang kisame ay nagsisimula ng gumuho. Ang mga alaalang nakasabit sa pader, ang mga litrato ng kabataan ko, ang portrait ni nanay ay isa-isang nilalamon ng apoy. Masakit makitang nawawala ang lahat. Pero alam kong may mas mahalaga akong kailangang iligtas. Sa ilalim ng malaking carpet, mabilis kong hinanap ang vault. Gamit ang susi na ibinigay ni Victoria, pinihit ko ang kandado. Akin na yan! Sigaw ni Armando habang hinahablot ang buhok ko. Napasigaw ako sa sakit, pero hindi ko binitawan ang folder na nakuha ko sa loob. Nagpumiglas ako, siniko ko siya sa tiyan, at pilit na tumayo. Ang apoy ay nasa paligid na namin, tila ba mga demonyong naghihintay na kami ay lamunin. Armando, sumuko ka na, darating na ang mga pulis? Sabi ko habang pilit na humahanap ng labasan. Kung mamamatay ako, isasama kita, Althea, isasama kita sa impyerno. Bulyaw niya, habang itinutulak ang isang malaking aparador patungo sa akin. Naiwasan ko ito, pero ang dulo ng aking gown ay nahagip ng apoy. Mabilis ko itong pinatay gamit ang basang tela na dala ko. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa labas. Ang mga bumbero at pulis ay dumating na. Althea! Althea! Ang boses ni Mateo, at kasunod noon, isang boses na nagpatalon sa puso ko. Althea, nandito ako, si Lucian. Nakatayo siya sa labas, kahit pa nakasakay sa wheelchair, at may mga benda pilit siyang inaalalayan ng mga paramedic. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot para sa akin. Nang makita ni Armando na wala na siyang takas, sinubukan niyang tumakbo patungo sa likod ng bahay. Pero dahil sa kapal ng usok, hindi niya napansin ang bumagsak na biga ng bahay. Isang malakas na crack ang narinig ko
at nakita ko siyang naipit sa ilalim ng nagniningas na kahoy. Tulong, Althea, tulungan mo ako. Sigaw ni Armando. Ang kanyang mukha ay puno na ng pagsisisi at takot. Tiningnan ko siya. Sa isang sandali, naisip ko ang lahat ng hirap na idinulot niya sa amin. Naisip ko ang 3 taon na nawala sa amin ni Lucian dahil sa kanyang kasakiman. Utang na loob, Althea, pamilya tayo. Pagsusumamo niya. Ang pamilya ay hindi nagtatraidor, Armando. Sabi ko nang may malamig na boses. Kinuha ko ang folder at dahan-dahang lumakad patungo sa labasan. Hindi ko siya hinaya ang mamatay, itinuro ko sa mga bumbero ang kinaroroonan niya. Iligtas niyo siya. Gusto ko siyang makita mabulok sa kulungan, hindi ang mamatay ng madali sa apoy na ito. Lumabas ako ng bahay na basang-basa ng pawis at uling yakap, ang folder na naglalaman ng aming kinabukasan. Pagkakita sa akin ni Lucian, pilit siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair at niyakap ako ng mahigpit. "You're safe. Salamat sa Diyos, you're safe." Bulong niya habang umiiyak sa aking balikat. "I got it, Lucian. I got everything back," sabi ko habang humihigop ng malinis na hangin. Tumingin kami sa aming ancestral house na tuluyan ng natupok ng apoy. Ang bahay na binuo ng mga alaala ay wala na, pero sa gitna ng mga abo, alam kong may bagong pundasyon kaming sisimulan. Ngunit, habang inilalabas si Armando sa stretcher, lumingon siya sa akin at ngumiti ng may kahulugan. "You think you won, Althea? Look at the folder. Look at the last page." Mabilis kong binuksan ang folder sa harap ni Lucian. At doon sa huling pahina, nakita ko ang isang pirma na nagpabagsak sa aking mundo. Ang pirma ng tatay ko sa isang dokumento o nagsasabing, ang lahat ng yaman ng V Global ay galing sa nakaw na pondo ng gobyerno. Ang bawat lihim na nabubunyag ay may dalang bagong bagyo na kailangang harapin. Ang yaman ko. Galing sa nakaw. Ang mga salitang iyon ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa aking sistema. Nakatayo ako sa harap ng nagniningas na guho ng aming bahay habang ang folder sa aking kamay ay tila naging kasing init ng apoy sa paligid. Tiningnan ko ang pirma ni Papa, ang pamilyar na kurbada ng kanyang mga titik, ang paraan ng pagdugtong niya sa V at E. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito ang pirma niya sa ilalim ng dokumentong nagpapatunay ng embezzlement. "Althea, let me see," mahinang sabi ni Lucian habang iniabot ang kanyang kamay. Ibinigay ko sa kanya ang papel ng may nanginginig na mga daliri. Habang binabasa niya ito, nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa halip na panghuhusga. "Hindi ito totoo, Althea. This is Armando's final trap," sabi ni Lucian. Ang boses niya ay matatag kahit pahirap siyang huminga. "Tumingin ka sa petsa. Isang araw bago mamatay ang tatay mo. Look at the witness line." Doon ko nakita. Ang saksi sa dokumento ay si Armando. "Althea, listen to me." Hawak ni Lucian ang magkabilang balikat ko. "Ang V Global ay binuo mo sa London. Ang puhunan mo ay galing sa pawis at talino mo. Kung may duming iniwan ng tatay mo at si Armando, lilinisin natin yon. Pero huwag mong hayaang nakawin nila ang danggal mo sa huling pagkakataon." Tumulo ang aking mga luha, pero sa pagkakataong ito hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Kinabukasan ang balita tungkol sa pagkakahuli kay Armando at ang iskandalo sa Del Fierro Foundation ay naging laman ng bawat pahayagan at TV station. Imbes na magtago, pinili kong harapin ang lahat. Nagpatawag ako ng isang press conference sa lobby ng V Global Tower. Nakatayo ako sa podium sa harap ng 12-dosenang mga kamera. Sa tabi ko ay si Lucian na kahit naka-cane at may mga benda pa ay nanatiling matikas na nakatayo. "I am Althea Villarreal." Panimula ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Narito ako para aminin ang katotohanan. Nadiskubre ko ang mga ebiden, siya ng maling gawain ng aking yumaong ama, kasama si Armando Montenegro. Hindi ko itatago ang duming ito. Ngayong araw, voluntaryo kong isinusuko ang lahat ng questioned assets ng V Global sa gobyerno para sa investigasyon. Narinig ko ang bulungan ng mga reporter, ngunit hindi ako huminto. Gusto kong patunayan na ang tagumpay ng isang Pilipina
ay hindi nakabase sa nakaw na yaman, kundi sa integridad. Mawala man ang bilyon-bilyong halaga sa bangko, mananatili sa akin ang aking pangalan at ang aking danggal. Pagkatapos ng press conference, hinarap namin si Armando sa loob ng presinto. Nakaupo siya sa likod ng rehas, ang mukha ay puno ng galos mula sa sunog, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. You're a fool, Althea, pangungutya ni Armando. You gave up everything for pride. Ngayon anong natira sa'yo? Pobre ka na ulit. Ngumiti ako isang tunay at malayang ngiti. Ang natira sa akin ay ang mahimbing na tulog sa gabi, Armando. Ang natira sa akin ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin hindi dahil sa pera ko, kundi dahil sa kung sino ako. Ikaw, you have your money in Swiss accounts that you can never touch. Mabulok ka rito. Isang buwan ang lumipas. Nakatayo kami ni Lucian sa balkona ng isang maliit na apartment sa Tagaytay. Hindi ito mansyon, hindi ito penthouse, pero tanaw dito ang bulkang Taal at ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagpapagaling sa aming mga sugat. Ang V Global ay sumasailalim pa rin sa audit, pero dahil sa aking katapatan, maraming international partners ang mas lalong nagtiwala sa akin. Nagsisimula na kaming bumuo ng isang bagong kumpanya, ang Althea and Lucian Associates. Sigurado ka na ba rito? Tanong ni Lucian habang iniaabot ang isang tasa ng mainit na barako. Siguradong sigurado, sagot ko. Mas masarap pala ang kape kapag alam mong pinagtrabahuan mo ang pambili nito ng malinis. Dahan-dahang lumuhod si Lucian sa harap ko. Inilabas niya ang maliit na velvet box, ang box na nakaligtas sa aksidente at sa apoy. Sa loob nito ay isang simpleng diamond ring maningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Althea, 3 taon tayong naglayo. 3 taon nating sinakta ng isa't isa dahil sa takot at maling akala. Sabi ni Lucian, ang kanyang mga mata ay basa ng luha. Ayoko nang sayangin ang kahit isang segundo. I don't care about the CEO title or the mansions or the manna. I just want to be the man who wakes up next to you every morning. Althea Villarreal, will you marry me? Will you start a new life with me, even if we start from nothing? Napaayak ako pero, sa pagkakataong ito, ang mga luha ay parang ulan na nagdidilig sa isang tuyot na lupa. Yes, Lucian. 1,000 beses yes. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri at tumayo siya para hagkan ako. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Hindi ito nasusukat sa laki ng kumpanya o sa dami ng alahas. Ang tunay na tagumpay ay ang mahanap ang iyong sarili sa gitna ng unos at ang mahanap ang taong hindi ka bibitawan kahit mawala na ang lahat. Ang kwento ni Althea at Lucian ay hindi nagtapos sa isang engrandeng kasal sa katedral, kundi sa isang simpleng pangako sa ilalim ng mga bituin. Isang pangako na ang pag-ibig kapag totoo ay kayang sunugin ang lahat ng pait ng kahapon para magbigay daan sa isang maningning na bukas. Sa huling pahina ng ating kwento, napatunayan natin na ang tunay na yaman ay hindi nakatago sa mga vault o nakasulat sa mga bank account. Ang tunay na yaman ay ang ating integridad at ang kakayahang tumayo ng tuwid matapos ang isang matinding bagyo. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili hanggang sa huling sandali ni na Althea at Lucian. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan pinili ni Althea na isuko ang lahat para sa kanyang danggal, naramdaman ko ang isang matinding kurot sa aking puso. Naalala ko ang isang tagpo sa ating buhay kung saan tayo rin ay pinapili ang madaling daan na puno ng kasinungalingan o ang mahirap na daan na puno ng katotohanan. Ang kwentong ito ay alay ko sa bawat Pilipina na minsan ang minaliit, tinapaktapakan at sinabihang wala silang mararating. Gaya ni Althea, sana ay mahanap niyo ang lakas na bumangon at ipakita sa mundo na ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng ibang tao, kundi ng inyong sariling puso at gawa. Kayo mga ka-audiobook, ano ang natutunan ninyo sa naging desisyon ni Althea? Kung kayo ang nasa posisyon niya, isusuko niyo rin ba ang lahat ng inyong pinaghirapan para lang sa katotohanan? O mas pipiliin ninyong manahimik para sa inyong kinabukasan
Nasaan man kayo ngayon sa gitna ng inyong trabaho, sa loob ng inyong mga tahanan o nagpapahinga sa ilalim ng gabi, sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang munting apoy sa inyong mga puso. Huwag ninyong kalimutang i-like ang ating video, i-share ito sa inyong mga kaibigan at mag-iwan ng inyong mga komento. Gusto kong malaman ang inyong saloobin tungkol sa naging wakas ng ating mga bida.